Ang mundo ng pag-aalaga ng mga manok na panlaban ay puno ng tradisyon, kung saan ang lahi at ang mga linya ng dugo ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga katangian ng mga manok na ito. Isa sa mga ganitong lahi, ang Joe ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng mga manok na panlaban, at ang kwento nito ay magkakaugnay sa mga pagsisikap ng mga breeders tulad ni Sam McMillan, Nate Rodella, at Louis Rodella. Ang artikulong ito ay tumatalakay sa mga pinagmulan at pag-unlad ng linya ng Joe Good, sinusubaybayan ang paglalakbay nito mula sa unang pagpapakilala nito kay Sam McMillan noong dekada 70s hanggang sa patuloy nitong pamana sa mundo ng mga manok na panlaban. Ang kwento ng linya ng Joe Good ay nagsisimula kay Sam McMillan, isang kilalang breeder ng mga manok na panlaban na nagkaroon ng mahalagang papel sa paghubog ng lahi. Noong dekada 70s, nakuha ni McMillan ang isang Joe Good cock mula kay Nate Rodella, isang respetadong breeder din, at isang hen mula sa kapatid ni Nate, si Louis Rodella. Ang pagkuha na ito ay nagmarka ng simula ng pakikilahok ni McMillan sa linya ng Joe Good, at ang kanyang mga pagsisikap ay magkakaroon ng malaking kontribusyon sa pag-unlad at reputasyon nito. Ang linya ng Joe Good, na kilala sa natatanging kakayahan sa pakikipaglaban, ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga dilaw na paa nito, isang katangian na naipasa sa mga henerasyon. Gayunpaman, ang linya ay nagpapakita rin ng isang kamangha-manghang pagkakaiba-iba sa kulay ng paa, kung saan ang ilang mga individual ay nagpapakita ng berdeng mga paa sa tabi ng mas karaniwang dilaw. Ang pagkakaiba-iba na ito sa kulay ng paa ay nauugnay sa genetic makeup ng mga manok, kung saan ang mga Joe Good na may dilaw na paa ay karaniwang nagtataglay ng 3/8 hatch at 5/8 cross gray lineage, habang ang mga may berdeng paa ay nagpapakita ng 3/8 cross gray at 5/8 hatch lineage. Ang nakakaintriga na genetic diversity na ito ay nagdaragdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa linya ng Joe Good, na nag-highlight sa komplikadong pakikipag-ugnayan ng mga linya ng dugo at genetika sa paghubog ng mga katangian ng mga manok na panlaban. Ang reputasyon ng linya ng Joe Good para sa kakayahan sa pakikipaglaban ay malalim na nakaugat sa lahi nito at sa mga kasanayan sa pag-aalaga na ginagamit ng mga breeders tulad ni Sam McMillan. Ang kombinasyon ng hatch at crossbreed bloodlines, kasama ang maingat na pagpili at mga pamamaraan ng crossbreeding na ginamit ni McMillan, ay nagresulta sa isang linya ng mga manok na kilala sa kanilang lakas, tibay, at agresibong estilo ng pakikipaglaban. Ang linya ng Joe Good ay patuloy na nagpapalabas ng mga cocks na nagtagumpay sa pit, na nagkamit sa kanila ng isang lugar ng paggalang at paghanga sa mga mahilig sa mga manok na panlaban. Ang pamana ng linya ng Joe Good ay patuloy hanggang sa ngayon, kung saan ang mga breeder sa buong mundo ay nagsusumikap na mapanatili at mapabuti ang mga natatanging katangian nito. Ang kasaysayan ng linya, na sinusubaybayan pabalik sa mga pinagmulan nito noong dekada 70s kasama si Sam McMillan, ay nagsisilbing patunay sa dedikasyon at pagmamahal ng mga breeders na nag-alay ng kanilang sarili sa sining ng pag-aalaga ng mga manok na panlaban. Ang linya ng Joe Good ay nakatayo bilang isang patunay sa lakon ng lahi at sa patuloy na epekto ng maingat na mga kasanayan sa pag-aalaga sa pag-unlad ng mga kamangha-manghang manok na ito.